So haharap po ang Golden State Warriors bukas sa Game 2 kontra Minnesota Timberwolves na walang Stephen Curry. Marami ang naniniwalang maitatabla ng Wolves bukas ang serye sa 1-1, at may ibang fans naman ang may paniniwalang magiging 2-0 daw mananalo pa rin para sa kanila ang Warriors. Well, tingnan natin kasi para sa Minnesota ay hindi na yata nila papayagan na makuha pa ng GSW ang isa pang home court advantage nila. Pero kung sakaling madisgrasya sila ng Dubs bukas at makuha pa rin ang panalo kahit walang Steph ay magiging tagilid sila sa series. Kasi ang sunod na dalawang laban ay gaganapin na sa baluarte ng gold-blooded. Kung sana yun mismo kay Steve Kerr ay plano po nilang kunin ang panalo para makapagpahinga nga ng maayos si Stephen Curry. Ibig sabihin kung gagawin ng Wolves ang lahat para manalo sa Game 2 bukas ay syempre ganun din ang Dubs. Sinabi na ng Warriors coach veteran sa interview pagkatapos ng Game 1, na kumbaga pag-uusapan nga daw nila ang kanilang atake sa Game 2 na kahit walang Curry ay kaya nilang kunin pa rin ang panalo. Binanggit niya na magkakaroon ng minuto si Pat Spencer sa Game 2 bukas. Magandang ideya po ito kasi maabilidad si Spencer maglaro, matinik siya, mabilis at mahusay na playmaker. Napansin ko nga na mas mahusay pa siya sa playmaking kesa kay Brandon Podziemski, opinyon ko lang din naman ito. At maingat din si Pat, humawak ng bola, may depensa rin siya kaya perfect siyang gamitin habang hindi pa nakakabalik si Steph. Si Draymond Green rin pala bilib na bilib din kay Pat Spencer kasi mahusay nga daw at isa sa boses ng kanilang bench. Come off the bench and play some important minutes when he hasn't been in the rotation. That was important. And we've seen Pat. He's a gamer. We know that. And those minutes were big. And if Steph doesn't go, Pat will definitely get more time Thursday. Steve, Ngayon mga kaibigan, dito tayo sa sinabi ni Jaden McDaniel sa kanyang latest interview. Patungkol sa tanong na kumbaga ano ang gagawin nila contra Warriors sa Game 2 para makuha nila ang panalo. Punto po sa kanyang naging sagot dito ay kahit walang Stephen Curry sa GSW ay hindi sila pwedeng pakampanti lang kasi may body healed. Na may parehong laro ni Curry na tirador din sa threes, hindi naman daw niya sinasabing kasing husay si Body kay Curry kasi alam naman natin na hindi pwedeng ikumpara ang greatest shooter sa kahit nino man. Ani niya mga kaibigan kung ano nga daw po ang kanya o kanilang ginagawang depensa kay Steph ay ganun din nga daw ang depensa na gagawin nila kay Body Hield. So matik na matik posibleng party po talaga sa game plan ng Wolves ang i-lockdown sa depensa si Hield bukas. Si Body lang din naman kasi ang isa sa naging dahilan kaya natalo ang Minnesota sa Game 1. Na nagtala ng 24 points sa Game 2 ay pipigilan nila ito, galing na yan mismo sa bibig ni Jaden McDaniels. Well, mukhang alam na yata yan ni Kerr at ng buong Warriors na lilipat ang tingin nila kay Body kasi walang Stephen Curry. Malamang may inihanda silang atake pa dyan, maraming shooter sa Warriors kaya paniguradong sasakit pa rin ulo ng Wolves sa Game 2. Hirap habulin ang takbo ng isip ni Kerr, masusurprise na lang talaga ang lahat pagdating sa mismong laban. Kagaya noong ginawa nila sa Game 7 na nil ito malala ang Rockets, alam kasi ni Steve Kerr na palaging nasa kay Steph at Butler lang nakafocus ang depensa ng kalaban. Kaya ibinigay nila ang play kay Body Hield. Ayon, gulat na gulat si Emi Udoka hindi nakapaghanda sa huling atake ng Warriors. Masasabing iba talaga ang experience ni Kerr kaya hindi dapat na maliitin, talaga mautak at napaka-veterano sa playoffs. Isa sa aabangan ng shooting ni Quinton Post, medyo tahimik na rin, malay natin siya ang gagamitin nilang sandata sa opensa. Kasi matinik din ang tira ni Post sa 3-point area. Abangan natin bukas kung ano ang mangyayari. Kayo mga kaibigan, ano sa tingin nyo, maetabla kaya ng Wolves sa 1-1 ang series bukas o magiging 2-0? I-comment lang po yan sa ibaba at akin pong babasahin yan. Maraming salamat po, mag-iingat at God bless sa lahat.